it's now or never. We rise before the sun. The moment they realize it, we're begun. They put us in the fish tanks and fed us with their lies, as broadcast till they turn our blood to ice. We're running for our lives, fast like the blizzard. They never have a chance to take us down. They try to turn our. Ganito rito pag yung tapos na yung anihan. Hapon pagdating namin, umpisa na anihin yung dito, yung part na ito. Yan yung naani kahapon. Buti naman nakisama yung panahon, hindi siya umulan, pinagbigyan tayo. Yung may nagpapaani pa nga iba, oh. Doon sa part na yun, dalawang harvester. Ganda sana yung presyo ng palay ngayon, kasi 18 pesos per kilo. Bigado man sa ano, talo man tayo sa ano guys, sa palay, kasi konti lang yung ani namin. Yung dito 120 plus lang, at yun din doon sa kabila 118, 118 sacks. Bumawi na tayo sa pagbinta, 18 man per kilo. Balik puhunan, konting kita, okay na yun. At least ano, maganda yung presyo. Ay kung talo ka na nga sa palay, tapos mababa pa yung bili ng palay sa'yo, wala na, hindi ka na talaga makabawi nun sa gastos mo. Siyempre yung pagod mo, diba? Mula sa umpisa hanggang sa pagpapaani, lahat yung may bayad. Salamat lang tayo talaga na napaani natin lahat. Manbun kahapon, pero pa ano lang, pa daan lang. Akala ko nga magtuloy-tuloy na kahapon kasi bumuhos ng konti, tapos maya nawala na yung ulan. Sabi ko, Lord, huwag mo naman paulanin, buti na lang tumigil ka agad yung ulan. Ayun, natapos siya sa pag-harvest ng palay. Yan, ikot-ikot na muna tayo dito. Ito yung mga natitira. Yan yung gagawin naming binhi na naman para sa susunod na pagpapatanim. Dito masarap magtambay dito kasi puro puno ng kahoy. Pinabayaan na nga ito na may-ari. Ano, sira-sira na yung kanyang mga bakod na kawayan. Saka wala rin silang gawa ngayon na ano ng mga hollow block. Baka nga wala na mga order din na galing sa LGU. Tinigil na ng LGU kasi baka wala rin siguro mga project sa panahon ngayon. Maganda naman sa
palay, mga first cropping. Yun nga lang, ang ano doon, ang kalaban mo naman doon, yung presyuhan ng palay. Minsan babaratin ka. Kaya yung first cropping natin, yung unang paani ko, talo. Maabot lang ng 12 pesos per kilo. Ay sa Manila nga, sa Quezon Province, 8 pesos na lang. Kaya yung iba ang ginawa, nagtanim na ng mga gulay at saka kamuting kahoy. Tsaka kamuti. Kasi mahal ang mga gulay at saka kamuti. Kaya yun ang tinanim muna nila, hindi muna sila nagpalay. Eh dito nga sa amin sana, yung mahirap taniman ng palay, ito sana yung part na ito. Sabi ko kay Iti, ay gusto mo ano na natin, Iti, tanim lang tayo ng mga gulay. Tapos pagbinta ko, magkano yung binta, di ayos, di ba? Magkano yung pinagbinta. Tapos kahit pa paano kumita ka. Kasi malang gulay ngayon eh. Sa palengke, pag bumili ka, magkano lang ngayon ang gulay mo? 30. Sa kamatis nga lang, magkano na? 20. Maliliit pa yun, di ba? Kaya malang gulay ngayon. Ang kumita ngayon yung mga nagugulay. Pagdating dito sa farmers, sa farming, wala, talo halos lahat. Doon nga sa kabila, nakarang araw nagpaani yung kakaibigan ni Tioy, 2 hektarya. Kulang 2 hektarya, 50 sako lang na harvest, no? Kaya grabe, laki ng ano, pagkatalo talaga ngayon. Kaya bawi ka na lang sa presyuhan ng palay. Ganun talaga pag first cropping ka, panalo yung palay mo, pero talo ka naman sa presyo ng ng bilihan ng palay. Pag second cropping ka, tsamba mo na kung yung maganda yung ng palay mo, bunga ng palay mo, makakarami ka ng kikitain, no? Pero kagaya sa amin kahapon, 100 plus lang, bumawi lang kami doon sa presyo ng palay, 18. Ayan. Ikot na lang tayo dito pag ganitong mga araw, dahil wala tayong anihin eh, natapos na eh. Bukas sisimba pala ako dahil Sabado ngayon, di ba? Sisimba muna tayo. Salamat sa mga blessings na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Araw-araw bibigyan tayo niya ng mga blessings na natatanggap natin. Kaya huwag natin siyang kalimutan, na kahit every Sunday man lang, dalawin mo yung kanyang tahanan, di ba? Sabdi ito, himik. Kaya yung bahay ko hindi ko pa mapapagawa. Pag natapos yan, malaking tulong sa amin. Kasi wala ka na isipin, di ba? Pag natapos na yung pinagawang bahay, wala ka na isipin gastos. Tsaka si Mrs. paupirahan pa yun. Yung sana, yun nga sana yung pinag-ipunan ko. Kahit paano sumata sa YouTube, nakaipon-ipon man ako, tapos nabayad-bayaran ko yung mga bills natin. Wala, gulat na ako nung December 30,
Pag uwi ko galing ng tindahan, pagbukas ko ulit ng cellphone, wala na, burado na. Tapos pagtingin ko doon sa email ko, yun nga, niremove daw yung aking channel. Dahil daw sa may nagpabura. Nung una, hindi pa ako makapaniwala at saka nanghinayang ako. Ang ano ko doon, sabi ko bakit nangyari ito kung kailan magpapasko na, ay mag New Year. Saka naman ganun. Kaya nung time na yon, nalungkot ako siyempre. Tagal mo pinaghirapan yun, 5 years mong pinaghirapan yun, nagtiyaga ka hanggang sa dumami yung subscriber mo. Pero mo 43,000 subscriber na. Kung kailan naging lumakas yung channel ko, saka naman sa pinagtripan ni YT. Ang ilang araw ko rin bago ko natanggap yun na wala talaga yung aking channel. Nagpatulong pa nga ako sa kakilala ko rin vlogger kasi magaling yun. Sabi niya sa akin mahirap na raw yun. Doon na ako nag-decision. Sabi ko gagawa na siguro talaga ako ng panibagong channel. Yan, umpisa ulit tayo sa zero. Yan, yung nag-iisang subscriber ko dyan, si Banat Pinas. Subscribe ko yung sarili ko. Wala ganun talaga mahirap man. Pero mo 5 years mong pinaghirapan yun sa isang pindot lang ni YT, burado ka agad. Kahit i-search mo po sa kahit sa Google, di na rin ma-search, wala na talaga. Kahit sa YouTube, pag ni-search ka ng kung anong gustong panoorin, wala na, hindi na talaga, hindi na siya lumalabas. Kaya sabi ko, nakapag-desisyon na ako. Sabi ko, gawa na ako ng panibagong channel. Yan, itong prom day, papalitan ko na lang to. Sabi ko nga sa misis ko, parang tinatamad na ako mag-vlog. Sabi ni misis, huwag kang tamarin, mag-vlog ka pa rin. Pagtsagaan mo nga nung ilang taon ka bago ka sumahod. Ngayon pa kaya mo lang, lagyan mo lang ng vlog yung Tobong Surigao vlog. Yun na lang. Sige, tuloy-tuloy ko na lang to. Pero bahala na kung ano man yung maging hinap ng tong acting channel. Ganyan talaga, wala tayong magagawa. Natipuhan tayong burahin ni YT. Isa ulit, dyan na naman tayo nasanay sa umpisa tagal na bago dumami yung aking subscriber. So yun lang muna yung ating vlog ngayon. Sana pa-subscribe na rin yung aking channel. Ito yung bago kong channel na ginawa, Tobong Surigao vlog. Ayan po. Ngayon pa lang papasalamat na ako sa inyo kung sino man makapanood dito. Like and subscribe na rin po.